consciously made or adopted by the Senate Impeachment Court. Nag-pause siya eh. Conscious niya ginagawa. And then nag-introduce siya ng mga legal concepts and proceedings or procedure na masasabi nating hindi supported by the words of the Constitution and the Senate impeachment rules. Hence, it is inviting what? Yung sinabi ko noon, it's inviting a case. So, and a case equals delay. So, yun po yun. So, yun po yung danger na nangyari doon. Sir, from Marlon Ramos, get well soon. How do you feel about other senator judges openly lawyering for the defendant in the Senate impeachment proceedings? Well, katulad na sinabi ko, since yun yung kaya nga sinasabi natin, 'di ba, ang impeachment halong judicial legal plus political. So, yun na po yun, meron din political price to pay. So, I will leave that to the judgment of the Filipino people. So, sila na po. Kaya nga, hindi nga ako conscious na naka-live pala tayo noon. Nalimutan ko na ganun palang interest sa impeachment. Naka-live na yata kayo, coverage. So ganun. So ibig sabihin nun, ang taong bayan na talaga ang mag-judge po sa kilos, actuation, salita ng ating mga senator judges. Okay, before Mab, sir, yung kampo ni BP Sara, nagsubmit na sila ng formal entry of BP Sara's lawyers. Patuloy po ba ito na buhay at umuusad yung proseso ng impeachment against the Vice President? Oo nga, pero pagkabasa ko, meron yatang ad cautelam pa, pati yung appearance. Ang ibig sabihin ng ad cautelam with caution. So, isipin mo, so ibig sabihin mo, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga condition ito, ha? O may mga, so ibig sabihin, hindi ko alam kung ginamit nila na dahilan sa ad cautelam notice of appearance nila, ay yung order ng impeachment court noong June, ano petsa ba yun? June 10. Oh. So imagine mo kung wala yung ganun, kung straightforward lang yung order. Oh. Mag-a-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Oh. Dapat lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Pero considering na from Fortune, Narbasa, and Salazar legal office, mga big time po ba itong mga abogado ni BP? Oh, kilalang law firm po yan. Okay, ma'am. Sir, ngayon po kasi 'di ba merong order, meron nga po pinapasubmit sa HOR. Sir, if they don't submit, what do you see happening? Meron po kasing concerns na magkaka-deadlock, di uusad, ano po pwedeng mangyari kaya? Yun na nga. That's my point, na it should have been a straightforward procedure na lang. In the first place, merong ang presumption of regularity. Number 2, ang initiation, sabi ng Constitution, ang initiation ng impeachment, duty and responsibility ng House. Ang trial and decision-making sa impeachment, duty and obligation na responsibility ng Senado. Nag-file na nga ang House. Bakit pa namin sinasabing, certify nyo nga na hindi unconstitutional yung ginawa nyo? Siyempre, nung kumilos ang House, siyempre sa mata ng House, hindi naman unconstitutional yung ginagawa nila. Wala namang Senate or House, pag nagpapasa kami ng batas dito, although later declared unconstitutional by the Supreme Court, nangyayari na yan. Not only today, but decades ago, nangyayari na yan. Hindi po consciously pinapasa ng Kongreso yan na we will consciously pass an unconstitutional law. Sa mata namin, when we passed it, it was constitutional. Although, nung further study ng Supreme Court, declared unconstitutional. So, ganun din yun. When the House passed that verified complaint, which became the articles of impeachment, sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. O ngayon, binalik lang namin para sagutin kami na, siyempre, hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So, it really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. It introduced legal concepts na not so clear ang meaning.
when number one, we could have just assumed it, and then number two, we could just have asked them simply without returning. Okay. Follow-up lang po. So sir, ano nga pong mangyayari if they refuse to answer yung clarification at yung attestations? Hindi lang yata yung refuse to answer or even fail to answer while the 19th Congress House is still existing. Yan eh. Pwede kasing hindi ka nag-refuse to answer but inabot ka na ng June 30, 12 noon. So yun na, nag-introduce tuloy ng other legal questions. Kaya nga, I hope the House of Representatives being a party to the case, sila nga ang nag-initiate nitong kasong ito, they should try their best to comply with the order of the Senate Impeachment Court. Kaya nga paano doon nila Comply sila kasi party sila at sila ang nag-file ng impeachment case. Pero sir, yung second order, parang mahirap nila i-comply. Hindi pa naman daw, wala pa yung 20th Congress. Ano na yun? No? So pag pinanganak na yung kausap, yung kausap ng Senate Impeachment Court sa second paragraph, hindi pa pinapanganak. Okay. Another question from Marlon Ramos. Is there a need for the Senate to wait for the Supreme Court's intervention even on matters that impeachment court could decide on? No, do not wait for the Supreme Court to act. Ang Supreme Court, hindi namin consultant. Huwag namin itratong consultant ang Supreme Court. So tuloy lang Lahat ng mga maliit na bagay, pasa sa Supreme Court. Pasa, hindi consultant ang Supreme Court. Sa dami rin ng caseload ng Supreme Court. Anyway. Pero sir, follow up. And- Di ba may, I think dalawa yata yung nakapile sa Supreme Court. And then parang wala pa silang ginagawang decision. So ibig sabihin sir, talagang parang gusto lang nila tuloy na talaga yung impeachment. Tingin niyo ba? Yung mga kaso sa Supreme Court, pag na-file na, let them be. Let them be. So, and then kung may TRO, sunod tayo. Pag walang TRO, dapat naniniwala tayo sa inumpisahan nating procedure na pwedeng ituloy. So sir, tingin niyo ba sir, since hindi naman sila naglalabas talaga ng TRO. So, ang message ba tingin niyo ng Supreme Court is talagang dapat ituloy lang ang TRO? Walang message ang Supreme Court. Hindi siya political body. Basta, siya, korte siya eh. Hintay lang tayo. Passive lang ang korte. Pag mag-issue ng order ang korte, tapos party ka dun sa kaso, susunod ka. Okay. Pag walang order ang korte, that means pwede mong ituloy yung proceeding na kine-question. Yun. Sir, sabi nyo, Do hindi not interpret anything sa Supreme Court kasi apolitical siya, dapat insulated siya from politics, tsaka based on the law lang ang kanyang interpretation. Sir, sabi nyo, hindi consultant nyo ang Supreme Court. Pero lagi sinasabi ni SP Cheese, kung meron kayong reklamo dun sa mga nagiging hakbang ng impeachment court, you are free to go to Supreme Court. Sa taong bayan naman yung kausap niya. Pero wag yung attitude ng mga senador na pasa na yan sa Supreme Court, pasa na hindi natin consultant ang Supreme Court. Pero sa taong bayan yan, kung may nakikita silang hindi nila na nagugustuhan na pangyayari, pwede namang i-question sa Supreme Court. Victoria, and then Nympha, and then Maya. Sir, dun sa issue kung may delay, ang laging sinasabi nila SP ni Attorney Tonggol, wala namang delay kasi maghihintay ka pa ng reply ni VP tsaka ng House Prosec. So in the meantime, may pinasagot lang sila pero yung timeline is same lang daw. Yun na nga, but you're inviting some people to go to court. That is it. Yun na yun. Samantalang diretso lang yan, wala nang issue-issue. Klarong-klaro ito eh. Ano ba itong return? Ano ba itong meaning nitong return? Pwede maganda ata, pa-interpret sa court ito. What is the real meaning of return? So, etc. Sa ngayon, wala pa nagka-file. So, we are not bogged down in court cases yet. Kaya nga, dun sa mga... Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung may mga abogadong or even mga framers of the Constitution, against sila sa decision. And yet, they're not filing. Because it may even be a trap. When you file, back down ka na ngayon sa court cases which takes, sa pag-file, pagbigay mo pa lang notice yan, pag-mail mo pa lang sa tapos na, July 28 na. So, it might even be better to just wait. Okay. Sir,
Malaking factor po ba sa mga nagiging development dito sa impeachment case against VP Sara at sa pwedeng maging handling ng impeachment yung 2028 election, considering na may mga participants na possible na may aspiring for higher position sa 2028? Ayoko na i-link sa 2028. Basta alam ko na may political angle talaga ang impeachment case kasi una sa lahat, high-ranking government official yung nai-impeach, posibleng the highest political officers eh. And then ang ginawa pa nating impeachment court, Senado pa, mga politiko din. So may politics involved, pero dahil sa umabot ka na ng Senado, pinagkatiwalaan ka na ng taong bayan, at klaro naman sa Constitution na part ng job description mo yan, anytime pwede ka maging judge sa impeachment trial, tapos nag-oath ka pa, you will render impartial justice. Ang assumption ng taong bayan, kaya mong gawin yan. So, sana nga. So sila